Yo, what's up mga idol? It's me again, Arsenal of PH, and welcome back to our vlogs. At ngayon nga ay Huwebes ng umaga dito sa atin at makulimlim dito sa bandang Bacnotan, La Union. At ito nga yung mga ibon natin mga idol na nilalaban natin. Second lap derby na natin sa linggo. Release natin ng Sunday ay Plaridel, Bulacan, which is 215 kilometers mga idol. At yung mga ibon nga natin na ito ay nakauwi. So 7 out of 9 tayo mga idol. Yung isa ay cut off. Kinaumagahan umuwi yung isang ibon natin. So nasan na ba yun? Yan, ito pala yun. Yan, kasi may tama sa dibdib mga idol. Meron siyang salpok. Yan, so nabutas yung dibdib niya. Pero okay naman na ulit. Yan, so as you can see mga idol ay nagpaparis na naman sila ng asawa niya. So malakas pa rin siyang kumain mga idol. So wala namang problema. Tsaka natuyo na yung sugat niya. So yan, hindi nakauwi yung dalawang ibon natin mga idol, at isa nga doon yung ating Pakistani, yung ating hen na Pakistani. So ito yung natira sa atin, yung kak, yung kapatid niya. So ito nga mga idol ay nakapag-clock nung linggo ng nasa 1,100 yung mahigit yung speed, 1,134 ata yung speed niya. So second clock ko siya, pero sabay silang umuwi ng ating isang ibon. Yan, tatakban ko na lang yung number ng singsing. Yan, so magkakapatid yan, pati yung isa natin blue bar. Balik kapatid ni Bjorn yan, yung ating mga blue bar na natira mga idol. So ito nga yung ating Pakistani ay aabangan natin kung hanggang saan naabot. At nung linggo nga ay 215 kilometers na yung kanyang nalipad. Yan, so yan, abangan natin mga idol kasi sa linggo ay nasa 250 kilometers na yung bitaw natin. Okay naman yung lipad niya kasi nakapag number 7 siya nung last Sunday sa clocking mga idol, number 7th place, second clocker ng old bird category. Yan, so may nauna sa atin na isang OB category from San Fernando, La Union. So ito naman yung ating number 6 nung linggo. At yun nga mga idol, yung ating si Odin ay nasa number 30 plus ata to mga idol nung linggo. Pero okay lang naman kasi mabilis naman silang umuwi. Yan, actually nasa 1,000 plus lahat yung speed ng anim. So yung isa natin cut off ay hindi nga nakauwi, gawa nga ng may butas sa dibdib, sumalpok, kinaumagahan na, Lunes na ng umaga nakauwi. So ngayon naka-recover na siya. At ngayon nga mga idol ay Huwebes ng umaga ay ito yung pinapakain ko. Yan, dalayo ko na lang para makita. Yan, so carbo loading tayo ngayon mga idol ng Huwebes. So still ko pala sa pagpapakain mga idol ay nilalagyan ko muna sila ng konti. So dalawang takal lang muna, dalawang scoop lang para hindi sila mamili ng tutukain. So tutukain lahat nila yung laman ng ating patuka, yung ating mix. Tapos pagka naubos nila yung unang lagay natin mga idol ay dadagdagan ko ulit o dinadagdagan ko ulit para mag-agawan ulit sila sa pagkain para hindi sila mamili mga idol. So kahapon nga pala nag-toss din tayo sa season Pangasinan, mid-toss natin. So ganun lang yung toss ko kasi mga idol pagka galing silang karera. Wednesday usually nagtotos ako, tapos Huwebes pinapahinga ko sila tapos pinapaliguan. Pero ngayon mga idol ay medyo alanganin tayo sa pagpapaligo gawa nga ng makulimlim dito. So ayan, hindi natin sila tinos ngayon mga idol. Bukas pa tayo magtotos ulit sa mga ibon natin, depende sa kondisyon nila. So okay naman kung nakikita nyo yung mga kondisyon nila mga idol ay okay naman. Yan, so yung iba dito ay hindi natin kinakarga. Yan, so nandito lang dito sa may lock pa. So papakainin ko muna sila mga idol. So kundi lang muna yung pinapakain ko mga idol para tukain nila lahat, para hindi sila mamili ng pagkain nila. Tapos pagka naubos nila yan ay binibigyan ko ulit sila. Yan, so only naman yung pagkain nila mga idol. Minsan hindi ko na rin tinatanggal dyan, naglalagay ako ng barley. Yan, pero pagka karera kasi mga idol o yung malapit na yung loading o Biyernes ganun o Sabado, kasi Sabado ang loading namin dito mga idol, hindi ako naglalagay ng barley kasi yung barley mga idol ay napansin ko mahirap matunaw. Although natutunaw naman siya mga idol, pero syempre hirap matunaw yun, lalo pag kakarga natin dun sa truck mga idol ay dapat nakarelax yung ibon natin. Kasi kung nandun sila tapos hirap silang matunawan ay malamang hindi sila uuwi mga idol or lilipad ng maayos.
Yan, so kung napansin nyo mga idol, meron din tayong halos sa patukan na bird seed. Kasi yung bird seed natin mga idol ay yung white millet na tinatawag. So yun ay mataas din yung carbohydrates mga idol. So kasama ng mais, yan, carbohydrates din yan. So yun yung mga binibigay natin sa ibon natin. Tapos nilalagyan din natin ng mga patuka na may mataas na fats gaya ng sunflower at safflower. So yun lang yung binibigay ko sa mga ibon ko mga idol. Hindi ako masyado sa protein. Yan, so halos ubos na nila yung binigay natin na patuka sa kanila mga idol. At lalagyan ko ulit sila para tumuka ulit sila para kumain. Yan, so kung pansin nyo mga idol, gustong gusto ng iba yung mais. Tapos yung iba naman gustong gusto nila yung maliliit, yung mga white millet. Yan, so ganito lang mga idol, dapat pagka karera ay malakas pa rin kumain yung mga ibon at hindi namimili ng tutukain. So ginagawa ko lang kasi mga idol na konti-konti lang yung pinapakain ko para hindi sila mamili. Tapos pagka naubos nila ay binibigyan ko ulit sila. Doon nga pala sa vitamins naman mga idol ay sa tubig ako naghahalo ng kanilang vitamins. So ito, yan, isang timba, inumin lahat nila yan, pati yung mga breeders natin. Ito nga pala mga idol ay Vitamin Pro. So yun lang yung binibigay ko na powder na vitamins sa mga ibon natin. At yun nga mga idol, nilagay ko na lahat yung mga patuka na nandito kanina. So nakatatlong lagay na ho kanina, bali 6 na takal na yun mga idol. At yung mga nabitin ay dito naman sila kakain kung ano yung mga gusto nilang kainin. So marunong din kasi yung mga kalapati mga idol kung ano yung kailangan ng katawan nila, yun yung hinahanap nila. Yan, so nandito yung grits din mga idol, hindi ko to tinatanggal, hindi ako nagtatanggal ng grits. So yung iba ay nagtatanggal ng kada Huwebes bago ang loading mga idol ay tinatanggal nila. So ako mga idol ay hindi ko naman tinatanggal to kasi pansin ko naman kung sino lang yung gustong tumuka dito sa grits ay sila lang yung tumutuka. So yan, yun to si Odin, yung ating fourth overall sa panrace ng nakaraan. Yan, may tahipa dun sa may dibdib niya. Yan yung kulay berde na sinulid. Yan, so halos parehas lang sila ng nangyari doon sa isa natin, yung cut off natin. Yan, nakasali pa yan sa 1K category mga idol. So na-cut off nga lang, pero okay lang yan kasi lalaban pa natin yan sa second lap. Naka-recover na ulit yan mga idol. Ito si Odin, yung matagal na ang recovery noon, nasa 2 months ata kasi sobrang laki nung butas nung kanyang dibdib. Yan, so abangan natin sa susunod itong Pakistani natin mga idol. Nasa 250 kilometers na tayo sa susunod na lap. Yan, so maganda yung uwi niya ng first lap at sana maganda pa rin yung uwi niya nitong mga susunod na laps hanggang sa matapos yung derby. So abangan natin kung hanggang saan naabot itong ibon natin na to. Yung kapatid niya mga idol ay hanggang 200 kilometers lang at yun nga sumuko na. Tama yung tingin ko dun sa ibon na yon kasi maliit yung katawan, pang 200 kilometers lang. So sa susunod na breeding natin magpo-produce tayo ng ganun na pang pan-race natin. And so may kapatid siya doon sa taas. Full sibling ng dalawang to ng mga Pakistani natin. At tinatawag ko lang silang Pakistani mga idol pero mga crossbreed sila ng Pakistani. Bali yung lolo nila yung isa nating breeder. Yan, nilagay ko doon. Pinampapares ko dito sa mga hen. So yun nga mga idol, tapos nang kumain yung mga ibon natin. At dito na rin natin tatapusin yung video natin ngayon mga idol. So yun, update ko kayo sa pag-uwi nila sa Sunday. Yan, abangan na naman tayo sa Sunday mga idol. At yun nga mga idol, maraming salamat sa support at panonood. Happy flying and God bless mga idol.